Bubulaga na ang mga operatiba at investigador sa Bidyokihan at Bahay Aliwan. Pero tila kami ang magugulat sa aming matutuklasan. Pagdating sa target area, kinumpirma ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang reklamo tungkol sa umanong nagaganap na prostitusyon sa Barangay 670 Zone 72, Ermita, lungsod ng Maynila. Nang maningil at tumanggap ng 1,500 pisong marked money ang mga namamahala sa dalawang target area, agad nang kumaripas sa mga operatiba. Tila na sorpresa ang mga taong nadatnan ng operatiba. Sa Japlak Restaurant and Music Lounge, agad na bawi ng mga pulis sa kahera ang 1,000 piso na marked money bilang bar fine. Samantala, hiwalay naman nakuha ang dagdag na 500 pisong marked money sa isang waiter ng Japlak. Aba naman, ang bilis yata ng partihan. Sino pwede makausap? Iwan na lang kami ng ng dokumento. Ha? Para dapat may business permit tayo eh. Inusisa ng mga alagad ng batas sa mga kaukulang permiso nila sa pagninegosyo. Dapat na permit tsaka working permit naman. Hindi po ako yung mahawa. Sa inyo rin ba yung sa kabila? Sa buwan. Yung Bidyoke Bar. Ito, sa harap. Sa inyo rin. Yung business permit nun, wala rin. Hindi ko po alam. Wala kasi naka-display doon. Dapat may naka-display doon yung business permit. Sorry, pero nauna nang malaman ng investigador na walang permit ang inireklamong bar. Palpak! Base sa database namin, itong Japlak, walang mga business permit na naka-apply dito sa opisina. Noong una ay walang kumakanta kung sino mang totoong may-ari ng Japlak at ng Bahay Aliwan kung saan nakatambay ang mga babae. Kilala mo yung boss mo kasi yung nagpapasahod sa'yo eh, di ba? Kasi doon ka kumukuha ng source of income. Ilan lahat yung mga babae? Wala. Pero tila pumiyok si Kagawad Rene Gonzalo na kapatid pala ni Barangay Chairman Gonzalo na inabutan namin sa loob ng Bidyoke Bar. Kagawa doon kayo dito, tay. Ganyan siya nakatira sa loob. Pero yung may-ari mo. Hindi mo may-ari. Kapag ko, Ano raw? Pakiulit ka, Kagawad? Chairman. Ayos! Honesty is the best policy nga naman. So may permit po ito sa barangay. I think meron chairman na may-ari. Bakit yun? Sa City Hall. Kompleto yan. Nang gabi rin na yung sinubukang kunin ng investigador ang panig ni Kapitan Dante Gonzalo tungkol sa reklamo. Saan nakatira ang papa mo? Saan? Saan loob? Sabi ko nga, ano pinangalan ni Papa. Pero si Papa naman. Yung dalawang bar? Anak daw ni Kapitan ang kahera ng itinuturong Bahay Aliwan. Sa kanyang bibig na mismo nang galing kung ano ang pinasok na trabaho ng mga babae sa lugar. Magkano bar fine, te? 1.5. Pag bar fine, anong ibig sabihin? Magkano na pupunta sa babae? Sa mga mamasang, magkano? 50. 150. Tapos the rest, napupunta sa may-ari ng bar. Naku, naloko na! Kasama rin na inimbitahan ng pulisya para sa isasagawang paunang investigasyon ang babaeng nakuna na naming kamera na unang nagalok sa aming asset ng panandaliang aliw. Tumatayo umanong bugaw ng barat kasa at may duty rin bilang tagapapayapa ng barangay. Wow naman, may sideline! Yung sa kabilang bar po, tinanong kung ipatid ko raw po dun sa loob ng Japlak. Eh, ako naman po yung mabait, di natin ko naman po. Peace, ate! Pero kasama po ba sa trabaho ninyo ang pag-duty sa loob ng Bahay Aliwan? Sa tanggapan ng CIDG, formal na kinuna ng salaysay ang mga inibitahan ng pulisya. Ang nahuli natin ay bali 22 GRO, 2 matanda na pwede natin sabihin mamasang at yung kahera. Inamin naman ng ilang babaeng isinama ng mga operatiba na nasilaw sila ng malaking kita kapalit ng pagtatrabaho sa Bahay Aliwan.
Yung tibigan ko lang po niyaya ako. Dahil sa kantutukan ka nun kumita ng malaki. Hindi, sabi niya, punta ka doon, baka may chance ka na makapangasawa ng foreigner, giginhawa kayo. Ang tip doon malaki, hindi ka masisero doon. Ayun, kaya naman na ko pumasok, na engganyo po ako. Pag foreigner, 3,000, 4,000. Pag Pinoy, 1,500. 500 lang po sa babae. Pupunta po kayo ng hotel, ganun, mag-check-in kayo. Tapos yun na po. Yung usually pong ginagawa sa loob ng kwarto. Tinuntong ng investigadorang tinuturong may-ari ng Videoke Barat Bahaya Liwan ang kapitan de barangay ng nasasakupang lugar. Pero giit ni Kap, hindi sa kanya ang inirereklamong mga Bahaya Liwan. Kung may-ari po dyan yung manugang ko, sa totoo may-ari po dyan manugang ko po. Katalan po na sa nakakaalis lang po sa Korea, pero babalik siya sa isang linggo rito. Pero Kap, iba ang sinabi ng kapatid ninyong kagawad sa barangay, pati na rin ang inyong nagpakilalang anak. What can you say, Kap? Hindi ako involved. Sa totoo lang po sa manugang ko may-ari. Hindi na tingnan ko rin po sa manugang ko may-ari. Ganun po ba, Kap? Bilang kapitan na lang ng barangay, bakit hindi man lang kaya ninyo napansin ang nagaganap umanong prostitusyon sa katabi ninyong barat bahay? Gayong halos ilang tumbling lang ito mula sa inyong tanggapan. Ay, hindi ko po alam kasi alam ko dyan, nag-iinuman lang naman. Wala akong alam na may prostitution dyan. Handa raw harapin ni Kap ang mga reklamo sakaling may forma na magsampa ng kaso laban sa kanya. Ako, basta ako mismo mapapasarap. Alam ko may prostitution dyan. Formal na nagsampa ng kaso ang mga otoridad laban sa 3 tauhan na nadatna ng mga operatiba sa Bahaya Liwan. Sinampahan natin sila ng kasong paglabag sa Article 202 ng Revised Penal Code. And the same time, yung City Ordinance ng Manila pag-operate ng establishmento na walang kaukulang permit para doon sa kahera at doon sa dalawang mamasang. Sinampahan din natin ang kaso, yung 22 GRO ng paglabag sa City Ordinance ng Maynila sa pagtatrabaho ng walang kaukulang permit. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, pananagutan o responsibilidad ng isang inahalal na opisyal ng gobyerno tulad ni Barangay Chairman Dante Gonzalo na magbantay ng anumang anomalya sa kanilang nasasakupan. Kung mapapatunayan daw sa kanilang pag-imbestiga na sangkot si Kap o siya ang may-ari ng Bahaya Liwan, maaari rin siyang sampahan ng kasong administratibo na maaaring humantong sa pagkakatanggal niya sa pwesto. O dito, maaaring makasuhan si punong barangay ng violation ng RA 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Maaari kasing mag-constitute ng conflict of interest, maybe imprisoned for not more than 5 years. Maaari rin ito mag-constitute ng violation ng RA 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kung mapapatunayan, kung sa ebidensya at sa mga alegasyon, mayroong tinatanggap na financial or pecuniary interest si punong barangay dito sa establishmento, maaari namang makulong si punong barangay for a period of not less than 6 years. For a period of not less than 6 years up to 15 years. At kasama dito ang perpetual disqualification from public office. Ayon sa tala ng Assessor's Office ng Manila City Hall, hindi kay Kapitan Dante Gonzalo nakapangalan ng bahay at lupa na sinalakay ng mga otoridad. Pinuntahan din ng investigador ang nakatalang address ng may-ari ng lupa. Maaari raw kasing may ibang nangungupahan sa lugar. Pero bigo kaming matunton ang kinaroroonan ng nakalistang may-ari. Gayon pa man, hindi pa rin daw maikapkala ang pananagutan ni Kap sa reklamo ng prostitusyon sa tabi lang ng barangay hall bilang tagapamuno nito. Nangangalap pa kami ng ibang ebidensya para maipustro natin yung pagsasampa ng kasong 9208. Yan yung anti-trafficking in person. Samantala, dahil walang business permit ng Japlak Restaurant and Music Lounge, tuluyan na silang ipinasara ng mga otoridad. Ibibigay po namin sa may-ari.
Definitely outright closure ang bibigay natin sa ganitong klase mga establishment na nag-ooperate ng mga walang mga business permit. Mananatiling biktima ang mga babaeng nasasadlak sa prostitusyon kung may mga parokyanong magbibigay ng dahilan para sila ay magpatuloy. At hindi malulutas ang ganitong problema kung may mga nasa kapangyarihan na magbubulag-bulagan para tugunan ng matagal na nating sakit ng lipunan. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.